Magandang araw mga ka-Express Info. 23 years old pa si Kai Sotto, pero ang dami ng mga what if sa kanyang napakabatang basketball career. At isa sa pinakamalaking tanong sa karera ni Kai ay ang kanyang timing sa kanyang pagpa-draft. What if last year pa nagpa-draft si Kai Sotto? May mababago kaya sa kanyang kapalaran? Well, back in 2022, nakafocus ang mga NBA teams sa pagbuo ng small ball. Although ito na ang huling taon na on the lookout for undersized big men ang NBA. In 2023 ay dito na nagsulputang muli ang mga big men, hindi lang galing sa draft kundi pati na sa mga philosophies ng mga NBA teams. Sumikat ng muli ang mga 7-footers and thanks to Nikola Jokic, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo and of course, Vivek Wembanyama. Kaya in 2024 NBA draft, ay kahit ang tukayo ni Kai Sotto na si Zachary Edey na isang flat-footed pero napakatangkad ay nakuha bilang number 9 overall pick. Compared kay Zach Edey, ay walang duda mas skilled si Kai Sotto, mas mabilis at mas athletic. Kaya hindi tayo nahihiyang i-claim na kung last year pa sana nagpa-draft si Kai, ay tiyak nakuha siya inside the top 10. Malaki na rin ang improvement ni Kai simula noong 2022 compared last year na kung saan he was dominating sa Japan B-League at age 23. At kung kailan naging dominant na si Kai Sotto at nakuha ang pagiging main man ng kanyang team sa Japan, ay dito na nangyari ang ating kinatatakutan, ang pagtamo ng ACL injury. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Bata pa naman si Kai at age 23. Kahit mag-sit out siya ng isang taon for rehabilitation, ay malaki pa rin ang chances ni Kai na makakabangon muli at makaabot sa NBA. In fact, the oldest rookie sa NBA ay si Pablo Prigioni na isang 35 years old na. Kaya in essence, may 12 years pa si Kai na magpupursige at makapasok sa NBA in the future. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video, pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3, comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Si Kai Sotto sa edad na 23 ay isa sa pinakakilalang basketball prospects mula sa Pilipinas. Pero sa kabila ng kanyang taas, talento at kasanayan, marami pa rin ang nagtatanong ng mga what-ifs sa kanyang career. At isa sa pinakamalaking tanong na bumalot sa kanyang karera ay kung bakit hindi siya nagpa-draft ng mas maaga. Isa sa mga pinakamainit na usapan sa basketball community ay ang posibilidad na kung nagpa-draft si Kai noong nakaraang taon, maaring iba ang naging kapalaran niya. Sa kasalukuyang NBA landscape, nagsisimulang magbalik ang pagpapahalaga ng mga traditional na big man na nagresulta sa pagpili ng mga higanting manlalaro tulad ni Victor Wembanyama at Zach Edey. Sa kabila ng pagiging flat-footed ni Edey, napili pa rin siya bilang 9th overall pick sa 2024 NBA draft. Kung ihahambing si Kai kay Edey, mas mabilis at mas athletic siya, na siyang nagpapatunay na may potensyal siyang mapabilang sa top 10 picks kung nagdesisyon si Kai magpa-draft noong 2023. Noong 2022, halos lahat ng NBA teams ay nakatuon sa small ball strategy kung saan mas pinapaboran ang mabilis at versatile na mga manlalaro kaysa traditional na center. Subalit noong 2023, nagkaroon ng malaking pagbabago sa pananaw ng mga koponan sa NBA. Ang pagiging epektibo ni Nikola Jokic, Joel Embiid at Giannis Antetokounmpo sa kanilang mga koponan ay nagbigay daan upang muling pahalagahan ang mga malalaking manlalaro na may kakayahang maglaro sa iba't ibang posisyon.
At noong 2024, lalo pang lumakas ang demand ng mga 7-footers, hindi lamang sa draft kundi pati na rin sa sistema ng laro ng maraming kuponan sa liga. At dahil dito, kahit si Zach Edey na hindi kasing bilis ni Kai ay napili bilang isang lottery pick. At dahil dito, kung nagpa-draft pa si Kai noong 2023, malaki ang posibilidad na napili siya sa top 10 picks. Well, hindi ito katang-isip lamang dahil malinaw naman na siya ay mas skilled at mas athletic kumpara kay Zach Edey. Ang kanyang karanasan sa international leagues tulad ng NBL at B-League ay patunay ng kanyang kakayahan at husay sa laro. Noong 2023, nagpakita ng malaking improvement si Kai sa kanyang laro mula sa pagiging role player sa ibang kupunan. Naging main man siya sa kanyang team sa Japan B-League. At sa kanyang murang edad, napatunayan niyang kaya niyang maging dominante sa loob ng court mula sa scoring, rebounding at rim protection. Patuloy na lumalawak ang kanyang skillset na nagpapahiwating ng kanyang potensyal na maging isang solidong NBA caliber big man. Pero sa kabila ng kanyang pag-angat, dumating ang isang hindi inaasahang hadlang sa kanyang career, ang kinatakutan ng maraming atleta, ang ACL injury. Isang malaking dagok ito sa kanyang pangarap na makapasok sa NBA, lalo na't nagsisimula na siyang magpakita ng dominance sa Japan. Pero hindi ito nangangahulugan ng pagtatapos ng kanyang pangarap. Bagamat ang ACL injury ay isang seryosong injury na maaring makapagpabagal sa pag-usad ng career ng isang atleta, marami ng mga manlalaro ang matagumpay na nakabalik mula rito. At isa na rito si Derrick Rose, na kahit ilang beses nang nagkaroon ng knee injuries, ay nakahanap ng paraan upang manatili sa NBA. Sa edad na 23, may sapat pang panahon si Kai upang makabawi at muling ipakita ang kanyang husay sa laro. Bukod dito, may ilang NBA players na kahit huli na nagkaroon ng pagkakataon sa NBA ay nagawang magtagumpay. Isang halimbawa nito ay si Pablo Prigioni na pumasok sa NBA sa edad na 35 years old. Kung kaya niyang makapasok sa liga sa ganong edad, paano pa kaya si Kai na may 12 years pa upang mapaghusayan ang kanyang laro? Ang mahalaga ay ang kanyang mental toughness, disiplina at determinasyon upang maabot ang kanyang pangarap. Para kay Kai, hindi pa huli ang lahat. Pagamat maaring hindi pa siya makapaglaro ng isang buong taon dahil sa kanyang injury, maaari niya itong gamitin bilang pagkakataon upang mas maging malakas, mas handa sa pagbabalik sa competitive basketball. At narito ang ilang hakbang na maaring gawin ni Kai upang mapanatili ang kanyang chances sa NBA. Mag-focus sa rehabilitasyon. Ang pinakamahalagang aspeto ng kanyang pagbabalik ay ang tamang pangangalaga sa kanyang injury. Kailangang tiyakin na makakabalik siya ng mas malakas at hindi minabadali ang proseso ng recovery.